Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Neck mo, pagtapos mong kidnapin si Tatay Digong, makikipagbati ka, nakawin mo uli dito si Tatay Digong, iuwi mo. Baka po pwede pa magkasundo muli. Otherwise, go jump into the lake. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Kung gusto niyo nga magkaroon ng reconciliation, balik niyo muna si Presidente Duterte. Ibalik daw sa Pilipinas si Rodrigo Duterte. Really? Yun daw ang senyales ng extreme sincerity. Or, siguro, kasi yan ang ginamit na salita ni Sal Panelo. Ipakita niya yung kanyang sincerity, dapat na ibalik niya muna si Rodrigo Duterte sa Pilipinas. So, extreme talaga. Alam niyo kung ba't extreme yun mga bossing? Kasi kailangan kalimutan ni PBBM ang rule of law. Grabe ano? Kailangan niyang isantabi ang hustisya. Kailangan niyang umarting bulag, pipi at bingi sa mga sigaw ng mga biktima ng war on drugs. Extreme nga, as in, sobrang extreme. Diba mga bossing? Pero mga bossing, will it show true sincerity? Sa tingin ko, hindi. Kasi mga bossing, ang gusto nila ibalik yung tao na naging sanhi ng pagkamatay ng napakaraming Pilipino. Ang gusto nila ibalik sa Pilipinas yung individual na naging responsable sa pag-uutos sa ating mga kapulisan na itumba niyo lahat ng mapagkamalan niyong drug pushers. Bakit mapagkamalan? Hindi pa naman inimbestigahan Hindi naman inimbestigahan So, sa isip ni Salt Panelo, mga bossing, kailangan para maging sincero si PBBM, balik daw si Rodrigo Duterte. Kasi kung hindi, ay magkakaroon daw ng isang political upheaval comparable to EDSA 1 and EDSA 2. Yun yung sinasabi. Political upheaval comparable to EDSA 1 and EDSA 2. I don't think so. Hindi yan uubra. Baka siguro kung ma-acquit si Sara Duterte, magkakaroon talaga ng ganong klaseng political upheaval. Daming galit kay Sara Pero pakinggan natin ang palasyo sa kanilang posisyon sa mga kondisyon ng mga DDS. Nanindigan ng Malacanang na walang dapat ibigay na kondisyon sa pakipagkasundo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pamilya Duterte. Sa gitna na rin ito ng panawagan na magpa-hair follicle drug test muna ito at ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Binigyan din naman ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na bukas ang Pangulo sa pakikipagsundo, hindi lamang sa mga Duterte, kundi sa lahat, para anya tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng gobyerno. Paglilinaw ng Malacanang na isang uri ito ng pagsasakripisyo ni PBBM bilang pinuno ng bansa kahit pa sinisiraan siya at ginagawan ng mga peking video. Wala umanong dapat nakaakibat na kondisyon ng pagkakasundo ng pamilya Duterte at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang sagot ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Sinabi kasi ni na dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na posible lamang ang reconciliation kung gagawa ng hakbang ang Pangulo para maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Hague, Netherlands matapos isuko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan.
So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Bukod sa pagpapauwi kay FPRRD sa Pinas, nais din ng mga kaalyado at taga-suporta ng pamilya Duterte na ipatigil ang impeachment kay Vice President Sara Duterte at magpa-hair follicle test si PBBM. Yan ay upang patunayan umano ang sinseridad ng Pangulo. Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Layon anya ng reconciliation ay para magkaroon ng stability at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Sa tingin ko naman mga bossing ay tama naman talaga ang posisyon ng Malacanang sa ganitong sitwasyon. Hindi maaaring mapagbigyan ang ganyang klasing mga kondisyon. Alangan naman na piliin ang kalayaan o anupaman ng mga kondisyon kapalit ng pagkakasundo. Kakalimutan na lang ang batas? Tama, huwag talaga pairalin ang mga ganitong kahibangan. Bakit? Kapag ba hindi nasunod ang mga iyan, gulo na talaga? Oo, ayaw ng gobyerno ng gulo, pero hindi pwedeng pairalin ang ganyang mga kahibangan. Hindi talaga dapat magpahawak sa leeg ang gobyerno lalo na't sa isang pamilya lang. Tama ang Malacanang, hindi dapat magpadikta ang Pangulo sa mali at tiwali. Hindi dapat talikuran at baliktarin ang batas para lamang pagsilbihan ang pansariling interes ng iilan. Batas pa rin dapat ang piliin at pairalin. At saka yung pagkakasundo-sundo ay para naman yun sa lahat at hindi lamang para sa mga Duterte. Tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero iniiwasan ko yung basta't may suspetsya o may hinala o may sumbong, basta't huli, papatayin na lang, di ba? Wala yun, doon kami lumayo. Doon kami lumayo. Dahil talagang ayaw ko yun. Dahil hindi mo dapat gawin yun. Sabi ko, mag-focus tayo sa malalaking drug bust. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.